Magandang araw mga bata! Para sa unang araw, kalinisan sa tahanan. Alin sa dalawang larawan ang nais mong tirihan at bakit? Ano ang mangyayari kung marumi lagi ang bahay? Ang kalinisan sa tahanan ay mahalaga upang maging maayos, maganda at ligtas ang ating pamumuhay. Pag-aaralan natin ngayon ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa tahanan. Ang malinis na bahay ni Lala. Si Lala ay isang masipag na bata. Tuwing Sabado, gumigising siya ng maaga upang tumulong sa kanyang nanay. Una, siya ay nagwawalis ng sala. Sunod, inaayos niya ang kanyang mga laruan at libro. Tinutulungan din niya ang kanyang kuya sa pagtatapon ng basura. Isang araw, dumalaw ang kanyang kaibigan na si Ana. Lala, ang linis ng bahay niyo. Ang sarap tumira dito. Maayos ang lahat. Ngumiti si Lisa at sagot niya, importante ang kalinisan. Kapag malinis ang bahay, masaya at ligtas ang pamilya. Ano ang ginawa ni Lala upang mapanatili ang kalinisan? Ano ang naramdaman ng kanyang kaibigan sa kanilang malinis na bahay? Ano ang matututunan natin mula kay Lala? Kahalagahan ng kalinisan sa tahanan. Nagbibigay ng magandang kalusugan. Nagdudulot ng magandang pakiramdam at kaayusan. Nagpapakita ng disiplina at pagmamahal sa pamilya. Nakakaiwas sa sakit at kapahamakan. Mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Paglilinis ng sahig, mesa at bintana. Pagsasaayos ng mga gamit pagkatapos gamitin. Paglilinis ng banyo at kusina. Pagwawalis sa bakuran. Ang kalinisan sa tahanan ay mahalaga sa kalusugan, kaayusan at kasiyahan ng pamilya. Ang malinis na tahanan ay tanda ng disiplinado at responsableng pamilya. Gawin natin. Kung ang gawain ay tamang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, itaas ang thumbs up at thumbs down kung hindi. Nagwawalis si Maria ng kanilang bakuran tuwing umaga. Iniiwan ni Ana ang maruruming pinggan sa mesa. Inaayos ni Liza ang kanyang kama pagkagising. Tinatapon ni Carlo ang balat ng candy sa sahig. Nilalagay ni Jana ang kanyang mga gamit sa tamang lalagyan. Gawin natin.
Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Bakit mahalaga ang kalinisan sa tahanan? Ano ang dapat gawin pagkatapos kumain? Ano ang tamang gawin sa mga laruan matapos gamitin? Ano ang mangyayari kung marumi ang bahay? Alin ang tamang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan? Laging tandaan, ang malinis na tahanan ay nagbibigay ng kalusugan, kaayusan at kasiyahan sa buong pamilya. Ang pagpapanatili ng kalinisan ay pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa pamilya. Ikalawang araw, kahalagahan ng kalinisan sa tahanan. Si Carlo ay naglaro ng kanyang mga laruan pagkatapos iniwan niya ito sa sahig. Nahulog ang kanyang kapatid at nasaktan. Ano kaya ang mangyayari kung iniligpit ni Carlo ang kanyang laruan? Ano ang natutunan natin sa kwento? Ano ang kahalagahan ng kalinisan at kaayusan sa tahanan? Mga simpleng gawain ng pagpapanatili ng kalinisan. Pagwawalis ng sahig at bakuran. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. Pag-aayos ng kama pagkatapos gumising. Pagliligpit ng gamit matapos gamitin. Paglilinis ng lamesa at kusina. Mga kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan. Nakakaiwas sa sakit tulad ng dengue, sipon at ubo. Nagbibigay ng kaayusan at kasiyahan sa pamilya. Nagpapakita ng disiplina at pagmamahal sa kapaligiran. Nagiging ligtas ang pamilya mula sa dumi at aksidente. Ang kalinisan ay mahalaga upang maging malusog, maayos at ligtas ang ating mga pamilya. May mga simpleng gawain na kayang gawin ng bawat miyembro ng pamilya upang mapanatiling malinis ang ating tahanan. Gawin natin. Itaas ang thumbs up kung tamang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at thumbs down kung hindi. Itapon ang balat ng candy sa basurahan. Iwanan ang laruan sa sahig pagkatapos maglaro. Walisin ang sahig at bakuran araw-araw. Patagong itago ang basura sa ilalim ng kama. Hugasan ang maruruming pinggan pagkatapos kumain. Gawin natin.
Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali naman kung hindi. Laging tandaan, ang kalinisan sa tahanan ay pagmamahal at malasakit sa pamilya. Kung may kalinisan, may kalusugan at kaligtasan. Ikatlong araw, kalinisan sa tahanan at pagkamaayos sa sarili. Alin sa dalawang larawan ang mas madaling makahanap ng gamit? Ano ang nararamdaman ninyo kapag maayos ang paligid? Kapag maayos ang tahanan, natututo rin ang bata na maging maayos sa kanilang sarili. Ang sikreto ni Lisa. Si Liza ay isang masipag na batang babae. Tuwing umaga, bago pumasok sa paaralan, inaayos niya ang kanyang higaan at inililigpit ang kanyang mga laruan. Sabi ng nanay niya, kapag malinis ang bahay, maayos din ang ating pakiramdam. Isang araw, dinalaw siya ng kanyang kaibigan na si Ana. Namangha si Ana dahil maayos ang silid ni Liza. Madali nilang nahanap ang mga lapis at papel na gagamitin sa paggawa ng assignment. Sabi ni Ana, buti na lang, malinis ang bahay niyo, Lisa. Ang dali nating nakahanap ng gamit. Numiti si Lisa at sagot niya, oo, kasi kapag malinis ang paligid, mas gumagaan ang trabaho at mas natututo tayong maging maayos din sa ating sarili. Mula noon, natuto rin si Ana na mag-ayos ng kanyang gamit at magpanatili ng kalinisan sa kanilang tahanan. Ano ang ginagawa ni Liza tuwing umaga bago pumasok sa paaralan? Sino ang kaibigang dumalaw kay Liza? Ano ang napansin ni Ana nang makita ang silid ni Liza? Ano ang natutunan ni Ana mula kay Liza? Ang kalinisan sa tahanan ay nakatutulong hindi lamang para maging maganda at maayos ang paligid. Nakatutulong din upang ang bawat isa sa pamilya ay maging maayos, disiplinado at responsable sa sarili. Gawin natin. Itaas ang thumbs up kung tamang paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at thumbs down kung hindi. Inaayos ang gamit sa school bag pagkatapos mag-aral. Tinatago ang maruming damit sa ilalim ng kama. Nagpupunas ng lamesa kung may alikabok. Iniiwan ang pinagkainan kahit saan. Nililinis ang hapagkainan matapos kumain. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng sitwasyon at mali kung hindi.
Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tamang gawin pagkatapos maglaro ng laruan? Alin ang nagpapakita ng pagiging maayos sa sarili? Ano ang dapat gawin bago kumain? Anong gawain ang hindi nagpapakita ng pagiging maayos? Bakit mahalaga ang pagiging maayos sa sarili? Laging tandaan, ang malinis na tahanan ay nagbubunga ng malinis at maayos na sarili. Ang kalinisan ay hindi lamang para sa bahay, kundi para sa kapaligiran at komunidad. Kung may kalinisan at kaayusan sa tahanan, may kaginhawaan at kaligtasan ang pamilya. Ikaapat na araw, kalinisan sa tahanan at pagkamaayos sa kapaligiran. Tayo ay magbasa. Kalinisan ay kayamanan. Sa tahanang malinis, masarap manirahan, may kaayusan, katahimikan at kasayahan. Basura'y itapon sa tamang lalagyan. Kalusugan ng pamilya ay napapanatilit, naliligtas naman. Kung tahanan ay maayos, kapaligiran ay maganda, kapaligiran ay luntian, payapa at sariwa. Pagkamaayos sa sarili, nahuhubog din. Sa kalinisan, disiplina ay ating hangarin. Kaya't bata't matanda, sama-samang kumilos, maglinis ng bahay at paligid na lubos. Dahil kalinisan ay tunay na yaman sa maayos na sarili at kapaligiran. Ano ang mensahe ng tula? Paano nakatutulong ang kalinisan sa tahanan sa kapaligiran? Kung walang kalat sa loob ng bahay, hindi rin kumakalat ang dumi sa labas. Kung maayos ang patapon ng basura, mas malinis din ang paligid ng komunidad. Kapag natututo ang bata ng kalinisan sa bahay, natututo rin siyang maging maayos kahit saan siya magpunta. Ang malinis na tahanan ay nagdudulot ng maayos na kapaligiran. Ang kalinisan sa tahanan ay nakakatulong din upang tayo ay maging maayos at disiplinado sa sarili. Kapag ang bawat isa ay nag-aambag sa kalinisan, nagiging masaya, ligtas at maayos ang buong pamilya at komunidad. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagiging masunurin at iguhit naman ang sirang puso kung hindi. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng mga sitwasyon at mali kung hindi. Gawin natin. Gumuhit ng isang malaking puso. Sa loob nito, sumulat ng 3
Mga dapat gawin upang mapanatili ang kalinisan at maayos na kapaligiran. Laging tandaan, ang malinis na tahanan ay nagdudulot ng maayos at ligtas na kapaligiran. Ang kalinisan ay nakatutulong upang makaiwas sa sakit at magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Ang pagiging maayos sa sarili ay nagsisimula sa pagiging maayos sa tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!